Taiwan continues to live under the fear of a Chinese invasion, but Chinese ships continue to test the waters around Taiwan. And according to one geopolitics expert, an actual invasion could be over before the U.S. even has a chance to respond. Binabanggit ng mga eksperto na ang Chinese militar ay kaya nilang sakupin ang gobyerno ng Taiwan at angkinin ang mga building ng gobyerno ng Taiwan sa loob lamang ng mahigit 30 minutes. Ganito raw kabilis ang sakupin ng China ang bansang Taiwan. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Isa itong nakakagulat na katotohanan at kasindak-sindak na paglusob ng China sa Taiwan. Sa buwan na ito nakunan ang mga nakagigimbal na larawan ng mga barkong pandigma ng China sa baybayin ng Taiwan. Ito ay isang mabigat na babala ng isang potensyal na paglusob na maaaring magdulot ng kaguluhan sa pandaigdigang supply chain ng teknolohiya. Magpapabagsak sa ekonomiya ng mundo at magsisimula ang isang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at China. Ayon sa isang eksperto sa geopolitics, ang aktwal na paglusob ay maaaring matapos bago pa man magkaroon ng reaksyon ang Estados Unidos. Maraming tao ang inaasahan na ito ay magiging isang tradisyonal na paglusob sa baybayin, ngunit ang katotohanan ay hindi papayagan ng ulan ng ganitong klaseng operasyon. Ngunit ang katotohanan ay hindi papayagan ng ulan ang ganitong klaseng operasyon. Si Dmitry Upir na hinulaan ang paglusob ng Russia sa Ukraine ay naglahad sa kanyang bagong libro kung paano maaring sakupin ng China ang Taiwan. Sinabi niya na magsisimula ang China ng isang mabilis na paglusob mula sa himpapawid at dagat. Ayon kay Pierre, ang China ay magpapakilos ng barkong pag-atake na kaya magdala ng 800 na tropa bawat isa, pati na rin ang mga helicopter na pang-transport at mga barko ng mga armas para sa isang airborne na paglusob. Maaring maabot ng mga ito ang mga daungan ng Taiwan sa loob lamang ng 10 hanggang 15 na minuto. Ang mga barkong ito ay maaaring mag-park sa international waters upang maiwasan ang unang pagpapaputok ng Taiwan na maaaring magmukhang isang provokasyon ng digmaan. Magkakaroon ng mga barkong puno ng libu-libong tropa, armored vehicles, tangke at mga lohistika na kinakailangan upang sakupin ang isang isla na may 23 milyong katao upang masakop ang mga umatake. Pasasabugin ng China ang mga depensa ng Taiwan mula sa malayo. At dito, mabilis na sasakupin ang Taipei. Hinulaan ni Pierre na ang mga Chinese Marines sa malalaking airboats ay mabilis na aakyat sa ilog patungo sa sentro ng kabisera ng Taipei. Lahat ng ito ay maaring mangyari sa loob lamang ng unang 30 minutes na aksyon. At dito magkakaroon ng matinding desisyon ang Pangulo ng United States of America. Habang nagaganap ito, ang Pangulo ng United States ay haharap sa isang masaklap na pagpipilian. Payagan ang pananakop o simulan ang isang digmaan na maaring kumitil ng mas maraming buhay ng mga Amerikano kaysa sa World War II. Mahalaga ang Taiwan sa US at sa buong mundo dahil ito ang gumagawa ng halos 70% up to 92% ng semiconductor sa buong mundo na ginagamit sa lahat ng bagay mula sa telepono, laptop at medical na kagamitan hanggang sa mga server network na nagpapatakbo ng industriya ng Amerika. Kung sasakupin ng China ang Taiwan, maaari nitong gamitin ang mga pabrika para manguna sa pinakamataas na teknolohiya sa buong mundo. At dito magkakaroon ng panganib ng digmaan na ayon kay Pierre, ang isang digmaan sa China ay magdudulot ng pinakamalaking pinsala sa kalagayan ng ekonomiya ng Amerika. Ang mga ahensya ng intelligence at mga lider ng militar ay matagal nang nagbabala tungkol sa plano ng China na sakupin ang Taiwan sa pamamagitan ng puwersa. Noong Marso, sinabi ng Admiral na namumuno sa US Pacific Command na ang lahat ng indikasyon ay tumuturo sa posibilidad na sakupin ng China ang Taiwan bago pa mag-2027. At dito natin makikita ang sobrang paghahanda ng Estados Unidos para mapigilan kasi ang paglusob ng China. Sinabi ni Pierre, dapat gawin ng United States na focus ng kanyang foreign policy ang pagharang sa China. Dapat malinaw sa China na ang halaga ng digmaan ay magiging masyadong malaki para sa kanilang ekonomiya.
Kailangang wakasan ng United States ang kanyang pag-aasa sa China para sa mga critical na mineral at solar panels at armasan ang Taiwan upang gawing mas mahirap ang paglusob dito. Kaya nga naman, kinakailangan ng pagbabantay ng mundo na sa bawat oras na lumilipas, ang mundo ay nagbabantay. Hinihintay ang susunod na hakbang. Makakaligtas kaya ang Taiwan? Ano ang magiging reaksyon ng Estados Unidos patungkol dito? Ang mga sagot ay nanatiling nakabitin sa ere, handang sumabog sa isang kwento ng kasindak-sindak na paglusob ng walang kaparis sa modernong panahon. Ikaw kaibigan, ano naman ang masasabi mo patungkol sa content na ito? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong saloobin. Mateo 24 verse 6-7. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng digmaan. Tignan ninyong huwag kayong mabagabag, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay kailangan mangyari. Ngunit hindi pa ito ang wakas, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakaroon ng mga tagutom at mga salot at mga lindol sa iba't ibang dako. Mga kaibigan, ang mga bagay na ito ay kailangan mangyari, lalong higit ang banta ng mga digmaan. Ngunit ipanalangin natin na naway hindi tumatuloy at nakasalalay sa ating pananampalatay sa Diyos ang lahat ng mga bagay na pwedeng mangyari sa ating buhay. Kumapit tayo lamang sa pag-asa ng pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa sanlibutan at maging lalong higit sa mga naniniwala at nananampalataya sa Kanya. Patuloy tayong manampalataya sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po higit na nagpapasalamat sa inyo dahil hindi niyo po kami pinapabayaan. Maraming mga banta, Panginoon, ang digmaan, ngunit hindi pa ito nangyayari. Tulungan kami, Panginoon, na huwag maipit sa pinakamalaking digmaan na mangyayari. Ngunit naniniwala kami na kayo po'y panalo na at malapit na po kayong dumating. Nawa po'y araw-araw ay maging panalo kayo sa aming puso, na susundin po namin ang iyong mga utos at hindi ang kaaway at ang kagustuhan ng laman. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ay may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.